Junmar pulls up for three. Oh! Banquero to Newsom. Newsom with a shot. And Newsom scores! Nagtapos na kagabi mga kapatrol ang epic PBA Finals na kung saan nakuha ng Meralco Bolts ang kampyonato sa isang cardiac game. At bida ang dalawang Gilas players sa last two plays na kung saan Junmar Fajardo cemented his status as the greatest PBA player of all time with his crucial 3-point fadeaway shot and tied the ball game. Pero may ibang plano si Chris Newsom at kinuha niyang muli ang kalamangan Banquero to make Newsom. history Newsom with a shot. And Newsom scores! para sa kanyang pinakaunang kampyonato sa PBA at first championship rin ng Meralco Bolts. At ngayong tapos na ang PBA, ay lahat ng Gilas players ay kompleto na at ready na para sa kanilang first practice. At sa kanilang pagbabalik, kung meron mang isang player na magugulat ang lahat sa kanyang transformation, ay ito ay si Kai Sotto. Siguradong magugulat ang mga kakampi ni Kai sa kanilang first practice dahil sa kanyang transformation sa kanyang katawan. In fact, excited na si Kai na banggain ang kanyang mga kakampi sa Gilas to test kung gaano nakalakas ang kanyang katawan, and his biggest test is Junmar Fajardo. Kakayanin na kaya ni Kai ang lakas at gulang ni Junmar Fajardo? Well, in terms of power, ay kung kakayanin na ni Kai Sottong patalsikin si Junmar Fajardo, ay ito na ang signal na tama na ang lakas ng kanyang katawan. For the first time ay makakatikim si Junmar Fajardo ng bagong lakas ng katawan ni Kai. Kung napatalsik ni Kai ang kanyang ama na 6'9", 280 pounds, ay merong malaking possibility na kakayanin niya si Junmar Fajardo na isang legit 6'10", 269 pounds. Pero we all know naman that Junmar Fajardo is another kind of animal, ay hindi maitulak si Junmar. Kaya magandang test talaga para kay Kai na makipagbanggaan kay Junmar Fajardo para mag-level up ang kanyang training. After the finals, ay magandang pahinga rin ito para kay Junmar, Perez at Newsom, all key pieces ng Gilas na maglalaro sa Olympic qualifier sa Latvia. And we have to be all thankful dahil wala na injury sa finals sa mga Gilas players, although bugbog sarado si Junmar, pero knowing him, ay he is a warrior. Kaya excited na tayong makita ang full potential ng tambalang Kai Sotto at Junmar Fajardo sa Olympic qualifying tournament. At balitang NBA naman, Jason Tatum at ang Boston Celtics tatapusin na ang Dallas Mavericks. Matinding bigwas ang inabot ng Boston Celtics sa Game 4 ng NBA Finals sa Dallas Mavericks, 122-84. Natapos sa 10 games ang franchise record winning streak ng Boston Celtics sa postseason. Maalat si Jason Tatum, 4 of 10 lang sa field, 1 for 4 sa tres, tungo sa kanyang 15 points. At may tig 10 points lang ang kinaya ni na Jaylen Brown at Jrue Holiday. Tambak na ng 26 points sa halftime ang Boston Celtics, final result na lang ang hinihintay. Nilabas na ni Coach Joe Mazzolla ang kanyang Celtics starters 3 minutes, 18 seconds pa sa third quarter, habang lamang ang Mavericks sa 36 points na namaga ito hanggang 48 points. Ni hindi nga nag-alis ng warm-ups si 7'2" center Kristaps Porzingis, scratch na sa lineup bago ang tip-off dahil sa kanyang leg injury. Sa bukana ng second half, binutata ni Daniel Gafford ang step-back 3 ni Jason Tatum. Pabagsak ang Boston Celtics forward, napituhan pa ng foul nang mapahawak kay Gafford. It's happened. We can change it. We had a bad night. We always say, you lose by 2 or you lose by 30. They all count the same. Paklipa ni Jason Tatum. At sa halip na itaas na ang record 18th NBA title, natikman ng Boston Celtics ang worst loss sa finals. Pagkatapos ng final buzzer, out-rebounded ang Boston Celtics 52-31 at nabugbog sa points in the paint 60-26. Kagandahan lang, abante pa ang Boston Celtics sa series 3-1 at may chance muli silang tapusin ang series sa sariling teritoryo sa TD Garden sa Game 5 ngayong Martes. At Kyrie Irving,
nilagari ang 13 malas kontra Boston Celtics. Natagpas ang personal 13-game losing streak ni Kyrie Irving sa Boston Celtics. Nakaisa ang Dallas Mavericks sa Game 4. Pero baon pa rin sa serye ang Mavericks 3-1. Lilipat ng TD Garden para subukang sikwatin muli ang Game 5 sa Martes para ibalik ang series sa Dallas. Gumana ang support cast ni Luka Doncic at Kyrie Irving, tulad ni Paige Washington, Daniel Gafford at Derek Lively II. Marami-raming naka-green na Boston Celtics fans ang dumayo sa Texas pero natahimik nang magsimulang kumalas ang Dallas Mavericks sa second quarter. We saw all the Celtics fans in there tonight. They travel in packs. When we go to Boston, there's going to be a bunch of them yelling a whole bunch of crazy stuff still. Ani pa ni Kyrie Irving na may 21 points. Ang 157 teams na nalubog sa 3-0, 11 pa lang nito ang nakapwersa sa Game 6. Kailangan lang ang masolidong contribution sa role players tulad nung Game 4 nang ibinaon ni rookie Derek Lively II ang unang three-pointer ng NBA career. May 12 rebounds pa siya at na-outscore ng Dallas Mavericks ang Boston Celtics sa paint 60-26 at 8 rito kay Derek Lively. Si Dante Exum, 2 ang nilista sa 14 for 23 shooting ng Dallas sa 3. At ito na ang hinihintay niyong shoutout mga kapatrol. Shoutout at pinunong laughing vlog. Mas mag-improve pa si Kai kung makakapasok pa siya sa NBA. Shoutout at RBRT ang Kai and Junmar can handle both the defense and offense game of Gilas for the Olympic qualifying tournament for the win. Shoutout at Liam San Juan. Kailangan ni Kai magpalakas, hindi na kasi pwedeng magpabigat o magdagdag ng timbang, baka makaapekto sa mobility niya at bilis. Practice pa more sa shooting, catch and shoot para mahirap siya depensahan. Kasi malaki siya, hindi basta-basta mabablock, sana mapunta siya sa team na bibigyan siya ng playing time at design play para sa kanya. Shoutout at Jing Binala. Kai, baunin mo ang tatak Pinoy sa puso mo. Huwag ka sa bully sa court. Godspeed Kai. Go, go, go. Shoutout at Medley Kong. Sure ball na makakapasok na yan si Kai sa NBA kasi mas magaling pa si Kai sa mga ibang NBA player na nandyan na. Shoutout at Che Quison. Magpalakas ka lang Kai para maabot mo ang iyong pangarap.